Sa ngayon po patuloy ang unti-unting paglapit nitong si Bagyong Inday sa kalupaan po ng extreme northern Luzon bagamat hindi ito magla-landfall. As of 10 in the morning ay huli itong namataan 570 kilometers na lamang sa silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang hangin na 140 kilometers per hour. So patuloy ang paghina nito from 150 kilometers per hour earlier at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At kumikilos pa rin pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, yung mapapansin po natin na outer cloud bands, parte pa rin po ito ng Bagyong Inday, no? Nakikita natin nag-e-extend dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, down to Quezon Province, at dito rin sa may Bicol region. So para siyang strip of clouds na may mga gaps pa rin po, no? May mga areas pa rin dito sa may Northern and Central Luzon na minsan maaraw pa rin po sa kasalukuyan, pero may mga areas din na nagiging maulap ang kalangitan at sinasamahan din ng mga pabugso-bugsang hangin, paminsan-minsan mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa outer part ng Bagyong Inday. Samantala, in other areas of our country, kung mapapansin po nila, yung mga clouds naman po nanggagaling naman dito sa may kanluran, moving from the southwest. So ito na po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat na siyang pinalalakas po ng Typhoon Inday. So may mga areas dito sa may western side karamihan po, no, yung mga makakapal, mga kulay puti, associated po yan sa heavy rains plus mga thunderstorms at nakakaranas na po ng mga pag-ulan na malalakas itong Mimaropa area, lalo na yung Occidental Mindoro, Western Visayas, Negros Island region, maging dito rin sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro region. Asahan po for today up until tomorrow malalakas pa rin yung mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Habang dito sa Metro Manila at yung mga nearby areas pa, may mga moderate to at times heavy rain sa may Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. For Metro Manila, hindi pa talaga fully established yung southwest monsoon natin sa ngayon. So maaari po mag-start yung mga minsan malalakas na ulan simula po mamayang gabi at maaari magpatuloy yan hanggang sa early Sunday. So make sure po na prepared na yung ating mga local government units for possible heavy rains na nagkakos po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa naman sa mga bulubundukin na lugar. At base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayo namamataan ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap sa paligid ng Philippine Area of Responsibility maliban na lamang dito kay Bagyong Inday. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan po within the next 24 hours patuloy pa rin ang pagkilos ng bagyo northwestward hanggang sa possibly makalabas po ito ng ating PAR between 7 to 9 in the morning base sa ating latest track. Yan ay kung magpapatuloy po yung bilis at yung kanyang direksyon na pagkilos. Pero may chance po na kapag mas westward pa yung movement niya, given na ito po yung ating cone of probability o yung posibleng daanan pa rin ng sentro ng Bagyong Inday, may tendency po na madelay ng ilang oras, tanghali bukas or early afternoon bukas yung paglabas niya ng PAR. So inaasahan po na ito'y tatawid malapit dito sa may Ryukyu Island sa may Okinawa, Japan. Malapit din po sa may northern tip of Taiwan by tomorrow morning at kikilos dito sa may southeastern China hanggang sa maglandfall dun sa may eastern China pagsapit po ng Sabado or Linggo at patuloy ang paghina knowing po na ito ay papunta na dito sa malamig na area po ng karagatan dito sa may eastern China. So kung babalikan po ulit natin yung ating latest track, kung mapapansin natin malawak pa rin po no, yung diameter ng bagyo, nasa around 1,700 kilometers yung kanyang diameter o yung kanyang kabuuan lawak, yung radius niya around 850 kilometers. So kahit sabihin natin na malayo po yung bagyo, 570 kilometers from Batanes, nahagip pa rin po itong malaking bahagi ng Northern Luzon nung radius ng bagyo. So asahan pa rin po sa mga susunod na oras yung pabugso-bugsong hangin, direktang epekto ng bagyo. Ito naman pong kulay pulang circle, associated siya dun sa tinatawag natin na signal number 3. So hindi naman natin nakikita na magkocross itong kulay red na circle or didikit dito sa may parting Batanes. So sa ngayon po meron tayong hanggang signal number 2 lamang. Yan na po yung highest possible wind signal natin. Over Batanes, ganyan din ang eastern portion of Babuyan Islands at yung Santa Ana sa may probinsya pa rin po ng Cagayan. So nakikita natin gale force winds or malalakas na hangin pa rin po hanggang 88 kilometers per hour yung posibleng maramdaman nila for today. Samantala, signal number 1 pa rin po sa natitirang bahagi ng Cagayan. Ganyan din sa Isabela, maging sa Apayao, northern portion of Abra, buong Kalinga, signal number 1. Ganyan din sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at buong Ilocos Norte, signal number 1. So meron din pong strong winds or pabugso-bugsong hangin dulot nga nung nakita natin outer rain bands or outer cloud bands itong si Bagyong Inday for today up until early tomorrow. So pagdating naman po sa mga pag-ulan, mas
aasahan po natin yung mga pag-ulan dun sa mga areas malayo dun sa bagyo, no? So yung nakita natin na sa satellite animation may makakapal na ulap, ito within the next 24 hours yung posibleng makaramdam po ng malalakas na mga pag-ulan. So hanggang bukas ng tanghali, possible po sa may Occidental Mindoro and Antique, hanggang 200 millimeters po in a 24-hour period. So that's equivalent to 100 to 200 liters per 1 square meter ng mga lupain po doon, at posible ang mag-cause ng mga mangilan-ngilang mga pagbaha po, lalo na sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga kailugan, at pagguho ng lupa. Tumataas din po yung chance sa mga mountainous areas. Mataas yung chance na magtataas po tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Hindi lang dito sa may kulay orange, kundi maging dito na rin po sa mga areas na kulay dilaw. So yung kulay dilaw naman, 50 to 100 millimeters yung posibleng dami ng ulan, equivalent siya sa 50 liters to 100 liters per 1 square meter. So kabilang na po dyan yung Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Metro Manila, maging dito rin po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, at sa Visayas. Ito nga Aklan, Capiz, posible po ang 50 to 100 millimeters. Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, all the way hanggang sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, and Lanao del Sur, posible po yung maraming ulan na nagdudulot din ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, at likely din po yung mga landslides, lalo na kapag patuloy yung pag-ulan ng mga ilang araw. So nakikita natin, no, other areas by today and tomorrow, kahit wala po dito sa ating weather advisory or significant rainfall forecast, posible din po magkaroon ng mga light to moderate rains within the next 24 hours. Yung the rest of Luzon, yan po ay dahil kay Bagyong Inday. Habang dito naman po sa rest of Visayas, ganyan din na natitirang bahagi ng Mindanao for today, asahan din po yung mostly cloudy skies, at may chance din po ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na sa hapon dahil naman sa southwest monsoon. At sa mga nagtatanong po dito sa Metro Manila, meron tayong nakalagay na 50 to 100 millimeters within the next 24 hours po yan. So posibleng yung mga pag-ulan na aabot ng 100 millimeters ay magsimula po mamayang gabi hanggang bukas ng tanghali. So make sure po na ready tayo, dahil kahit sabihin natin na maaraw sa ngayon, posible po magbago agad ito dahil sa unti-unting lalakas po na southwest monsoon. Samantala, simula po bukas ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time na nasa labas na po ng PAR ang Bagyong Inday, no? Pero makikita natin na marami pa rin lugar yung magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil magpapatuloy pa rin na palalakasin ni Inday yung southwest monsoon. So yung impacts natin ng 100 to 200 millimeters na dami ng ulan simula bukas ng tanghali ay nandito na, umakyat na po siya sa may Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. So mas dadalas na yung i-issue natin dyan ng heavy rainfall warning, mas dadalas na yung mga heavy rains na posibleng nga magdulot ng mga flash floods or landslides. Habang 50 to 100 millimeters yung posibleng dami ng ulan, umakyat na rin po dito sa may La Union, sa may Benguet, kung saan kabilang po ang Baguio. Pababa ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, meron rin po 50 to 100 millimeters. Pababa ng Metro Manila, magpapatuloy po ang pag-ulan hanggang sa Linggo. Ngayon din sa may Rizal, Cavite, Laguna, and Batangas. Dito rin po sa may ibang pambahagi po ng Mimaropa, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan. Ngayon din sa halos buong Western Visayas, plus Negros Occidental, posible rin po ang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Simula po yan bukas ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali. Inuulit natin kahit nakalabas na ng PAR itong si Bagyong Inday. Samantala sa araw po ng Sabado, meron pa rin aasahang mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Sa mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa Luzon, yan po ay dahil na sa southwest monsoon. Ganyan din sa natitirang bahagi po ng Visayas, itong central and eastern portions plus Negros Oriental and Siquijor. At dito rin po sa Mindanao, yung Bangsamoro region and Zamboanga Peninsula, posible pa rin po yung mga light to moderate with at times heavy rains dahil sa southwest monsoon. At pagsapit ng Sunday ng tanghali hanggang Monday po ng tanghali, kahit nandun na sa may China, sa may mainland China po ang bagyo, we're seeing na meron pa rin pong southwest monsoon at aasahan pa rin po yung pinakamalalakas na ulan doon pa rin sa mga areas ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Possible hanggang 200 millimeters in a 24-hour period. Samantala yung 50 to 100 millimeters, mananatili pa rin no, sa mga areas kagaya ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, and Batangas, dito rin sa may Oriental Mindoro, Romblon, and Palawan, at hanggang dito pa rin sa may Aklan at Antique. Posible pa rin po ang mga pag-ulan hanggang sa Monday ng tanghali dahil po yan sa habagat at hindi na po dahil kay Bagyong Inday. Habang pagsapit po ng araw ng Linggo, may aasahan pa rin po mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa natitirang bahagi ng Luzon.
Natitirang bahagi ng Visayas, even though mas kakaunti rin mga pag-ulan, mananatili pa rin pong mostly cloudy for the rest of Visayas at dito pa rin po sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Pagdating naman po sa malalakas po na hangin, kung mapapansin po nila, medyo malakas po yung hangin ngayon. No? May mga pabugso-bugsong hangin. Mangyayari po yan today and tomorrow sa halos buong bansa dahil po yan sa epekto nitong si Bagyong Inday plus the southwest monsoon. At pagsapit po ng linggo, inulit natin dahil nasa habagat, magkakaroon pa rin ng mga pabugso-bugsong hangin over most of Luzon, kabilang pa rin ng Metro Manila. Gayun din sa halos buong Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin po at Davao Oriental kahit napakalayo ng mga lugar na ito doon sa Bagyo. At para naman sa babala po sa mga matataas na alon, ngayon at bukas, posible pa rin po ang gale warning dito sa mga areas na nakikita natin, 3 to 7 meters. So try to imagine po, nasa 1 hanggang 2 palapag ng gusaling mga pag-alon po yan. So delikado ito for our small sea vessels, no, yung ating mga nangingisda at maging sa mga malalaking sasakyang pandagat, challenging din po yung pag-travel sa ganito kataas na alon. For Batanes, Cagayan, and Isabela, knowing din na meron pong signal doon, most likely po pagbabawalan muna kayong pumalaot for your safety na rin po. At yung 2.8 to 4.5 meters possible din po, or yung nasa equivalent po na 1.5 palapag ng gusali sa mga baybayin po yan ng Aurora, ganyan din sa Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, at sa northern and eastern Catanduanes, meron po ding mga delikadong alon, no, at posible rin kayo magkaroon ng mga sea travel suspensions daan. So make sure na coordinated tayo sa ating mga local coast guards dahil magpapatuloy po yung maalon na karagatan. Inulit natin dahil yan sa hanging habagat plus itong si Bagyong Inday na medyo malapit nga sa ating kalupaan. Even yung the rest of Luzon, lalo na dito sa may parting West Philippine Sea, yung mga magkocross po from Batangas to Mindoro, may mga tendency na magkaroon ng kabawasan po ng sea travel po doon. Ganyan sa mga isla po dito sa may parting Bicol region, sa may Mimaropa, halos buong Visayas, and posibleng maapektuhan din po yung mga pag-alon dito sa may Northern Mindanao, sa may Caraga region, Zamboanga del Norte, all the way sa may Davao Oriental, posible po ang maalon na karagatan. At bago po tayo matapos, meron po tayong panibagong product. Ito yung tinatawag natin na Severe Wind Impact-Based Forecast. So ito, instead of describing kung gaano nga ba kalakas yung hangin na may experience po sa inyong lugar, ini-specify po natin sa Severe Wind Impact-Based Forecast kung ano yung posibleng epekto ng mga malalakas na hangin sa inyong lugar. So knowing na meron po tayong bagyo ngayon at bukas sa ating area of responsibility, so meron tayong possible severe winds today and tomorrow, pero dun sa mga pinakamalalapit po sa bagyo, which are Batanes and Cagayan. So dito sa ating image, kung mapapansin po nila for today, itong lalawigan po ng Batanes, posibleng magkaroon ng minor impacts. Again, magfo-focus po tayo sa impacts o yung posibleng epekto ng malakas na hangin sa inyong lugar. So merong minor impacts dito sa may Batanes at makipag-coordinate lamang po sa inyong mga local government units, no, kung ano mga posibleng epekto sa inyong lugar, knowing na iba-iba po ang profile, iba-iba yung vulnerability per municipality or city po, no, sa ating bansa. Tapos yung kulay green naman po, equivalent siya sa minimal, so halos wala naman pong impacts. But it's worth knowing pa rin po, no, sa ating mga kababayan. Pagsapit po bukas, dahil ito ay palabas na ng PAR, si Bagyong Inday, meron pa rin possible po na minor impacts sa pinakadulong bahagi po ng Batanes. Habang minimal naman over the northern portion of Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. At pagsapit po ng Sunday and Monday, wala nang major impacts po ang severe wind sa ating bansa.